Dalangin namin, Panginoon, O God, na ano man ang nakikita mo sa aming mga puso, kung may mga kasalanan sa kami, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, O God. Malaman namin o hindi ang aming mga kasalanan, patawarin mo kami, Panginoon, O God, upang sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, O Diyos, ay maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, O God. Maraming salamat sa pagkakataon ito na kami po palagi, Panginoon, O God, ay nag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, sapagkat sa mga salita mo na napapakinggan namin, Panginoon, at nagkakaroon po kami ng kalakasan, Panginoon, at napapakain namin ang aming kaluluwa, Panginoon, O God. Lord, sa gabi nito, Panginoon, O God, dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay ihanda mo, Panginoon, ang kanilang puso at isipan, Panginoon, O God, upang sa ganun, Panginoon, O God, ay mapuno ang aming sisidlan ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Purihin ka, Panginoon, at dalangin ko rin po, Panginoon, O God, ang mga gagamitin mo sa gabi ito, magmula sa worship leader, testimony leader, sa leader, at lahat ng babangin ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Let your anointing upon unto them, O God, hallelujah, hallelujah. At mausap ka sa bawat isa sa amin sa gabi ito. Ito po ang aming sakit dalangin. Praise the Lord. So, ano man ang sitwasyon natin sa buhay mga kapatid or sa kapila ng mga paghihirap o problema na kinakaharap natin sa buhay, lagi lang nating tatandaan, God is always there beside us mga kapatid. Sabi sa Psalms 145 verse 3, Great is the Lord and most worthy of praise, His greatness no one can fathom. So let us praise His name, let us sing praises to our great God and worship Him in spirit and in truth. Habang inawit natin sa ating banal ng tahanan, kaya natin Ikaw
ito. Hallelujah. Alam ko rin na may isip mo kaya ipasusunod na ibigay mo sa atin. Magturukan mo ka. Ayan. Kukunin ko din ang pagkakataon ko ng mga kapatid ng ating Diyos ay regular mga kapatid dahil last week mga kapatid nagkaroon na naman po ako ng sakit sa liig mga kapatid at salamat sa ating Panginoon sa mga prayer warriors mga kapatid at tunay na God, Jesus is yesterday, today, and forever mga kapatid at siya yung palapit na gumagamot mga kapatid sa ating mga physical body kung tayo may mga sakit mga kapatid at hindi nagagandang nakapuri sa ating Panginoon. Pasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw na pinagkakalog niya sa aming pamilya at sa paggabay niya rin sa pag-aaral and then sa lahat ng mga kapatid ko doon talagang season niya yun ng tubo, ng sipon kahit na sobrang init tapos lahat sila nagkakasipon na ako na lang ata yung hindi kasi sabi ko na sila nakabisa pero joke lang po yun kinikilin ko na rin po yung kagalingan ng bawat isa sa kanila. And ayun, nakasalamatin ko rin sa ating Panginoon yung kaninang inatanan namin na interzone fellowship. Anong tawag dito? Ayun, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nag-provide siya ng pambayad sa akin. Kasi nung talaga parang sabi ko baka hindi ako makasama or tapos yun, kasama pa yung kakainin namin kaya parang talagang makikurt kaya nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi nagkulang ang ating Panginoon sa aming buhay at patuloy siyang nagpa-provide para sa amin lalo na gawain ng ating Panginoon and then nagpapasalamat din ako sa mainit na discussion ng ating Panginoon, napakaganda ng mga lectures talagang sumasakta sa bawat isa sa amin na kailangan namin kumilos bilang mga
kumilos para sa mga gawain ng ating Panginoon. At isa din encouragement yun para sa atin na huwag mahiya. Kasi yun yung parang cases ng bawat isa sa amin. Nung una, kahit ako, nahiya pa rin ako kahit sabi niyo wala akong hiya. Nahihiya pa rin po ako, hindi lang halata. Ayun, kaya in-encourage ko po about kabataan na mag-go lang ng mag-go sa gawain ng ating Panginoon. Kasi, at yun, salamat din sa kalakasan na pinagkakalob ng ating Panginoon sa, ayun nga, dun sa may tinanong sila kanina kung sino yung yung active sa church pero hindi kasama yung mga magulang nila. Nasa taasan kami. Tapos meron din yung mga workers sa church at leaders sa church, pinatayo nila. Yun, parang nag-goosebumps ako kasi, what more kung sa galing ka sa pamilya na lumaki din sa church. Ano pa kailangan mong gawin? Ano pa yung kaya mo pang ibigay sa ating Panginoon? Ayun, nagpapasalamat ako dahil madami kaming natutunan for sure. At kung lahat man yun, ay kahit ang lahat ng yun, hindi namin matandaan isa-isa, at least alam kong may mga natanim sa bawat puso ng bawat isa. Ayun, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanila ng kapatid. Praise God. Yeah. That is good. Pagkimuhan yung mga mauna po yan. Iwan-iwan yung mga ating Islam. Pagkiwala ka lang sa ating Panginoon. Maganda sa ating mga kapatid. Basta maganda sa ating Panginoon. At hindi tayo kukulang sa Kanya at magawain na inaabot natin. Mga tayong problema, pangamba, kung nakasakit lang tayo, kaya tapos man tayo sa tira, may gagawin na ating Panginoon para yun ay salamat sa ating Panginoon dahil may sipon ako, may masamang pakiramdam, pero nakatimpang natin ito. Pinagkibagdan ng lahat pangailangan na Panginoon na mga nagpusulan ko pero God is my provider. Si Pastor kanina hindi rin ang ating kasi bumay yung mga kanya kaya pero pinagpray ko na magabi na magabi ng ating asawa kaya yan wala kong mga ay sa tulad pero alam ng ating Panginoon na pinagpray ko na siya siya gagaling kaya pinabalik ko ng pagpupunta sa basa. Praise. Kukunin ko na rin yung pagkakataon ng pasalamat sa ating Panginoon dahil last week natapos yung work commercial namin sa school ay sa BNR pala. Nagpapasalamat ako dahil dapat naka-align yung work commercial sa ito course mong career or profession. Ayaw ko kasi mag-UDD dahil malayo kasi hindi pa nagawa yung daan sa dyan sa Lepo kaya ayaw ko magbiyahe ng ano. Pinili ko yung DNR para malapit lang. Papasalamat ako dahil hindi ako nagkamali sa napili ko dahil madaming natutunan doon sa DNR. Dahil mainit din, may aircon kasi so hindi ako, parang hindi kami naapektuhan ng init na dulot na nangyayari ngayon. Papasalamat din ako sa Panginoon sa wisdom and knowledge na pinagkaroon niya sa akin last Sunday. So nag-take ako ng DOSE scholarship kaya umalis ako sa church. Pero nandun na napasalamat ako sa Panginoon dahil hindi man ako nakapag-review ng doon, nakapagsagot pa din ako tiniwala ko na sa Panginoon buong buo yung magiging result ng scholarship ay tiniklaim ko yung victory na makapasa rin sa scholarship na yan. So ginabay ko po sa ating Panginoon habang tumatay ko po Praise God. Amen, mga kapatid, handa na po natin ang na ating Panginoon. Amen. Yes. Amen, kung handa na tayo mga kapatid, kanta na po mga kapatid. Pagka
Sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, ilandal na po natin ang ating puso at isipan at ating mga tenga para makinig sa mensahe ng ating Panginoon sa gabi ito. Ang magtatawagin ko na po, galing pa po sa ibang bansa. God bless you, Sister Lee. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Sige pa, kulang pa yun. Palakpak! Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus, we worship you! We worship you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Oh, God! We lift up your name, Jesus, in this place. Hallelujah! Wala nang inaantok, ano? Kanina kasi po, inaantok kayo, nakatulad ko. Amen? So, amen, sa pamagitan ng ating pagpapalakpak sa ating Panginoon, nabubuhay ang ating mga dugo. Nagkakaroon ng kalakasan ng ating katawan. Naramdaman niyo ba yun? Amen! So, praise God, hallelujah. Kung may mga Biblia po kayo, buksan po natin sa... Hello. Hello? Okay na ba yan? Yeah, wala to. Try natin to para marinig. Wala na naman. Sulit. Hello? Ito na! Ay, gusto ko ito para di ako sisigaw. Oh, okay ba? Okay. Oh, huwag niyo akong tingnan. Baka mamaya puro tawa na ang tingin niyo sa mukha ko, ah. So, praise God sa gabi nito, mga kapatid. Halimutan ninyo yung mga tawa ninyo sa ating gabi. I-focus natin sa ating Panginoon. Amen? Okay. Ano ba? Okay. Okay. Buksan natin sa John 3:16. Alam ko, memoryado nyo na ito eh. Sino may Tagalog? John 3:16. Sapagkat Oh, yeah. Okay, sa Tagalog. Kasi English. sapagkat kayo na lamang ang pagsintan ng Diyos sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa 2 Corinthians 5:17. Sa Tagalog ulit. Okay? Sino nakakita? 5:17. Sa English yun. Good evening. Welcome, Brother Junior. Okay. Nabasa na ba? Kung wala akong Tagalog. So, Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay bawang naging mga bago. amen. Okay, sa Luke, para sabay-sabay lang na ito, wala nang maraming ano. Okay, buksan natin sa Luke 22:19. Tagalog. No? To Lucas 22:18 ata sa Tagalog. Luke 22:19. Luke 22:19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y
ay sa kanila na sinabi, ito ang aking katawan na ibinigay dahil sa iyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Amen. Praise God. Okay. Can you pray for the word of God, please? Thank you. Lord, hallelujah. Purihin ka, nagilahin ka, Panginoon, sa Panginoon ka. Salamat po sa kalakasan, pagpapayan sa bawat isa, Panginoon. Lord, hallelujah. Nabasa mo po, Panginoon, ang salita ng Diyos. Sa gabi nito, na nagagawin po ang pagpapasa ng Diyos. Nawa ito yung may bahagi, Panginoon, na may kababawan nawa sa amin, Panginoon, upang namin ang mga salita ng Diyos na bahagi ko sa namin po ito, Panginoon, tulungan na ibahagi ito, pagmamahal at may pag-iingat po, Panginoon, ang salita mo yung bahagi ko sa gabi ko. Langit po, Panginoon, pangunguna mo, gamuhin po, Panginoon, hallelujah. Kami po nagpapasalamat sa patuloy ng pagmamahal mo sa bawat isa. Kung sa madalangin po namin, in Jesus' name pray. Amen. Thank you. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Umupo na po tayo. yung mga kapatid. Amen. Natatapos lang ng Simana Santa. Di ba? Katatapos lang yan at lahat sa atin ay hindi tayo, kumbaga, kilala natin yun, yung Simana Santa, Holy Week. Diba? Holy Week. Okay. Pag-usapan po natin yung mga kapatid at una nga pala sa lahat, magpapasalamat Panginoon dahil binigyan muli ako ng pagkakataon ng magturo sa totoo lang mga kapatid, binibigyan ako 1 day, 2 days na para mag-aral. Pero mga kapatid, kahit anong gawin mong mag-aral, kung wala kang salita ng Panginoon, wala kang panalangin mga kapatid, hindi talaga sa isip mo yung ituturo mo. Ngayon, pag nanalangin ka ng talagang tatanungin mo ang Panginoon kung ano yung nararapat, doon ka niya igagay. So, salamat sa Espiritu ng Panginoon. Amen. At salamat sa pagtitiwala ninyo mga kapatid na kahit hindi ako handa, nakakatayo sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Okay. So, matatapos lang ng Simana Santa. Maraming tao tayong nakita na sinasaktan yung katawan. Nakita nyo ba yun sa YouTube, sa TV? Di ba? Yung iba, nagdurugo pa nga yung kanilang mga katawan dahil sa gusto nila na sa pamamagitan ng pananakit ng kanilang mga katawan ay napapatawad sila. Penitensya. Ayun. Di po ba, ganun din tayo noon. Sabi nga ng iba, magpenitensya ko para mabawasan yung kasalanan. Pero mga kapatid, hindi na po yun dapat kailangan. Nasaktan mo pa ang sarili mo dahil ang ating Panginoon ay naipako na sa cross. Tapos na mga kapatid. Kaya na umuwi. Diba? Tapos na mga kapatid na nabayaran na ang ating mga kasalanan. Alalahanin natin mga kapatid na we are twice in God. Noong una, nilikha tayo ng ating Panginoon at ang pangalawa, nung tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang ating Panginoon ay ganyan na lamang ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay walang pagtatangi. Sabi nga dito, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but will have an everlasting life. Mga kapatid, ang ating Panginoon hindi nagtangi sa bawat isa sa atin. Kahit gaano tayo kakasalanan. Amen? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, alam natin mga kapatid na nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Amen? So, ang ibig sabihin nun, dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ Jesus,
He is a new creature, that all things are passed away and all things are become new. Amen. Ano nga ba yung mga dapat na palitan natin sa ating mga pag-ugali? Palitan sa ating mga buhay pala. Di ba? Ang ating pag-ugali. Amen. Number 1 yan. Ating pride. Sino may pride dito? Ha? Pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Pandukot. Pantakaw. Pandurukot ba yan? O, alam ko wala naman dito. Pero kung mayroon man pa sa ngayon, medyo alis-alisin natin ang kunti. Ano pa? Yung pagsusugal. Pag-iinom. Sige nanay, tulungan niyo ako. Ano pa? Yung mga hindi kaya sa ating Panginoon. Yung mga bagay-bagay na hindi dapat natin gawin dahil nakakilala na tayo sa ating Panginoon. Ayaw. Panayaw, pangmumura, pambihi, panlaki. Ano pa? Marami yan. Ha? Sige. Tulungan niyo ako para madali natin ito maintindihan sa mga young people. Ano? Yung pagsisinungaling na may kadit ka. Ha? Yung pagsisinungaling na nagpunta ka ng mall. Oh, di ba? Yung mga kasalanan yun. Amen. Mga kapatid, parang dinala ko lang kayo sa mga bagay-bagay na hindi kaya sa ating Panginoon. Pero alam ko sa inyong lahat siguro na naririto, wala nang gumagawa niyan. Amen. Ay, mahina! Amen. Amen! Ganyan, palapag sa Panginoon! Amen! Praise God! Kaya nga nung nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap natin ang Panginoon, amen, ayan ay naugasan na lahat. Dahil tayo ay inilubog sa tubig, namatay na ang kasalanan na yan. Amen? So, bago tayong nilalang sa harapan ng ating Panginoon ngayon, we are a new creature. Ang totally na pagbabago ng tao ay hindi yung sinasaktan ng katawan. Ha? Wala nang kwenta yun. Pagsakitan mo labat sa laman mo, sugatan mo laman mo, ang gano'ng pigaran tabot ay dalam niya imagos titan, ang apulay nagawa tuman. Kasi sinumpal na Diyos siya. Sinumpal na Diyos. Tinapos na ng ating Panginoong Isus. Amen? Okay. Tagalog, Pangasinan, Ingles. Sana maintindihan ninyo ko. Okay. So ngayon, ang tunay na pagpabago ay ganito, backward. Lumalikod, lumakad ng diretso, huwag nang kalingon-lingon. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi siya kayo, minsan kasi nauutal ako dahil gawa ng mahirap yung post-it. Sa pananalita, mahirap. Parang bumabala. Kaya mag-ingat kayo sa mga meeting. Amen. Okay? Talastas lang ngayon. Ngayon mga kapatid, ang tunay na pamagat na ibabagi ko sa inyo ngayon is Holy Communion. Yes. Oh. Ano bang nangyari nung linggo? Diba, lahat tayo nag-communion. Sinong di naka-communion nung linggo? Ay, ikaw? Bakit? Umalis siya. Okay. So, alam niyo mga kapatid, napakaganda yun nung nag-communion tayo. Kasi, nung dati tayo na nasa, alam niyo na, yung mga pinanggalingan natin, linggo-linggo nag-communion tayo. Tapos, minsan may miracles pa ata na kukumunyon pa. Pero mga kapatid sa atin naman, dahil nakakilala tayo sa salita ng Panginoon, hindi ganun ang pagkukumunyon. Ang pagkukumunyon mga kapatid, kinakailangan i-redeem mo yung sarili mo. Kinakailangan humingi ka ulit ng patawad sa ating Panginoon. Kasi kapag magkumunyon ka, kailangan parang wala kang nararamdaman sa puso mo na sama ng loob, kapurihin na nakik mo, hingi mo lahat ng patawad yun sa Panginoon dahil tatanggapin mo muli ang ating Panginoon sa iyong sarili, sa iyong puso. Amen? Tama po ba ako mga kapatid? Hindi basta-basta ang pagkukumunyon na sa loob ng isang linggo, 3 beses ka magkumunyon. Pagkatapos mong magkumunyon, wala namang pagbabago sa iyo. Nasaan yung pagtanggap mo sa Panginoon? Ibig sabihin nun, pag nag-communion ka, inirenew mo yung komunikasyon mo sa ating Panginoon. Inirenew mo yung
hindi lang po yung biro-biro ang komunyon na ginawa natin nung linggo. Napapansin niyo ba na sa loob ng isang taon tayo nagkakaroon ng komunyon? Isang taon lang, di ba? Hindi yung tuwing linggo. Wala yun. Kasi ang ibig sabihin nun, na komunyon ka sa linggo, magkakasala ako ulit ng Lord's Mag-Biyernes. Kasi sa linggo na naman, magkukomunyon ako, mababawasin ng mga kasalanan. Hindi po ganun, mga kapatid. So, naiintindihan po ba, mga kapatid? Amen. So, ang sabi nga dito ng Luke 22:19, He took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, This is my body, which is given for you. Do this to remember me. Anong sabi dito? Do this for remember me. Yung tinapay na kinain natin, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, nung naghati-hati sila doon sa pagkain na yun, sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, given for you to remember me. Amen. So dito, mga kapatid, ang sabi dito, do this to remember me. Remember me, mga kapatid. At the Last Supper, when Jesus broke the bread and gave to His disciple, He said, do this in remembrance of me. Everybody say, remembrance of me. Remembrance of me. Okay. Hindi niya sinabi, He did not say, do this in remembrance of your past. Hindi niya sinabi na, mas magandang i-English ko na, nakakintindi kayo kasi parang nahirapan ako talaga sa Tagalog. Ay, wow. Okay ba sa inyo? Parang akong nahihirapan talaga. Hindi nyo ba napapansin? Yeah. Pagkasinan nyo lang. Pagkasinan. Sige. So, He said, do this in remembrance of me. Lalahanin. Ay, mali naman. Nalalahanin nyo. Lalahanin ba yan? Remembrance of me. Okay. Hindi niya sinabi na remembrance of your past. Ano ba ang yung mga past? Yung mga nakaraan ninyo. Ano yan? Your failure. Okay? Your sin. Your greeds. Poverty. Your sickness. Your pain. Hindi niya sinabi dito na alalahanin ninyo yun. Kundi ang sabi dito, mga kapatid, nung nagkomunyon tayo, sabi dito, do this in remembrance of me. In remembrance of me. Gawin niyo ito para sa remembrance niyo sa akin. Tama ba yun? Amen? So ngayon, mga kapatid, when you take communion, you must remember Jesus. Yes. Ha? Amen. Diba, pag mag-communion tayo, sinong alalahanin natin? Hindi yung boyfriend natin. Hindi yung girlfriend natin. Ha? Kundi ang alalahanin din natin dito ay si Jesus. Okay? Remember His love. Diba? Alalahanin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Remember His goodness. Ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen? Remember His faithfulness. Kahit hindi tayo faithful sa ating Panginoon, tapat siya sa atin. Amen. Remember His forgiveness. Alalahanin natin yung pagpapatawad niya sa atin. Diba? Dahil kung hindi niya tayo pinatawad, mga kapatid, ewan ko lang. Baka palagi tayo nasa kasalanan. Wala tayo dito sa Panginoon. Amen. So, praise God. Remember His mercy. Remember His grace. Remember His divine healing. Lahat tayo, alalahanin natin na kapag may sakit tayo, Panginoon ang napapagaling sa atin. Although may mga bagay-bagay na ginagamit para tayo gumaling. Panginoon pa rin yan, mga kapatid. Amen? Remember His prosperity. And remember His resurrection, mga kapatid. Amen? Amen? Praise God. So, pag nagko-communion tayo, mga kapatid, always remember
Jesus, when you take Holy Communion, always remember Jesus. So napakaswerte natin mga kapatid dahil nakilala natin ang ating Panginoon at nakuha natin ang lahat ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nasa atin lahat ang atensyon ng Panginoon sa dinami-dami ng kanyang mga nilikha. Mapalad tayo na nakilala sa ating Panginoon dahil tayo yung tumatamasa ng pag-ibig ng ating Panginoon at ang kanyang grasya, mga kapatid. So mga kapatid, sa gabing ito, hindi ako magtatagal sa pagtuturo ng ito. Ibinagi ko lang sa inyo ang simpleng ito dahil ito ay napakalaga sa atin na huwag natin ulit-ulitin ang bumubuhay. Minsan lang sa isang taon, pero may iba, sometimes 6 months ata. Pero kapag tayo nagkukumunyo mga kapatid, alalangin natin ang kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating mga buwan. Dahil kung wala ang Diyos, wala rin tayo mga kapatid. Ang lahat ay nanggagaling sa ating Panginoon, ang ating kalakasan, ang ating talento. Ang lahat ng bagay-bagay, ano man yan, ay galing lahat sa ating Panginoon. So mga kapatid, naway naintindihan ninyo ang aking binahagi sa inyo, bagamat nauutang sa pagtuturo mga kapatid. Naway mayroong tumanim sa inyong mga puso at isipan. Amen? So tumayo tayong lahat mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ngayon tayo mga bagong nilalang na mga kapatid, kaya hindi na rin tayo gumagawa ng mga ginagawa ng mga nasa sanlibutan. So, amitin po natin yung give thanks. Oh
Sister Sinisha manalangin. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, manalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoon, Ama, O God. Kami muli, Panginoon, Lord Jesus, O God, ay lumalapit mula sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpaspas, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita na amin po mapakinggan, Panginoon. Lord, O Jesus, Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na siyang naipambuhay po namin, Panginoon, O Lord God, Jesus, at may tanim sa amin po mga puso, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang siyang magministeryo po lagi po sa aming mga buhay, Panginoon, and I bless mo, Panginoon, Lord God, ang iyong ginamit na nagbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo po siya, Panginoon, Lord God, na bigyan, O Lord God, ng karunungan, Panginoon, Lord God, na siyang nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Continue to give more strength, Panginoon, Lord God, both physically and spiritually, Lord Jesus, Lord God. Sapagkat, Panginoon, wala po kaming magagawa, Panginoon, Lord God, hallelujah, sa aming pong mga buhay, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, Lord God, at patuloy ka, Panginoon, you meet her needs, so God, O Jesus, ano man ang kanyang pangangailangan, Panginoon, Lord God, ay patuloy mo po siya, Panginoon, Lord God, na ipagkaloob kung ano man, Panginoon, Lord Jesus, O God, ang kanya pong pangangailangan, financially, Panginoon, Lord God, spiritually and numerically, Panginoon, Lord God, ay ikaw, Panginoon, ang siyang magbasbas po sa kanya, O God. Lord, ang bawat ginamit mo, Panginoon, Lord God, ay patuloy mo rin, Panginoon, Lord God, na gabayan at ingatan, Panginoon, gamitin, Panginoon, sa iyong ubasan, O Lord, O Jesus, hallelujah. God, at ikaw po, Panginoon, Lord God, ang siyang may taas, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon, Lord God, at patuloy, Panginoon, naturuan mo po kami, Panginoon, Lord God, na sumunod ayon po sa iyong mga kalooban, Panginoon, Lord God, at maraming salamat, O God, hallelujah, Lord, sa iyong pagtubos, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon, mula po sa cross ng Calvary, Panginoon, at tunay, O God, Jesus, God, hallelujah, na kung wala ka, Panginoon, Lord God, na siyang tumubos, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay naroon pa rin po kami, Panginoon, sa lusak ng kasalanan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, at kami iyong binago, Panginoon. Lord, at dinala, Panginoon, Lord God, hallelujah, from darkness to light, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God, for the salvation that you given to us, O God. At ikaw, Panginoon, Lord God, ay aming inaalala lagi, Panginoon, Lord God. We are remembering you, O God, in our life, O Jesus, that you are our Savior, Panginoon, Lord God. You are the great salvation in our souls, O Jesus, Lord God, hallelujah. Continue, Lord God, O Jesus, to straighten our faith, Lord God, hallelujah. And increase our faith in knowledge unto you, Lord, O Jesus, O God. But we can do nothing without you, Jesus. Lord God, at patuloy ka, Panginoon, na kami ingatan, O God, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, at continue to bless this house and this family, Panginoon, O Lord God, hallelujah, na yung ginaganapan ng iyong gawain, Panginoon, and bless each one of us, O God, Panginoon, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, Lord God, Jesus, Lord, hallelujah. At ikaw po, Panginoon, Lord God, ang siyang mag-bless din, Panginoon, Lord God, sa aming pong pagkain na pagsalusaluhan, Lord, na magbibigay, Panginoon, ng kalakasan ng aming katawang physical, Panginoon, Lord God, at i-bless mo kung saan man ito nanggaling, Panginoon, Lord, O Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy, Panginoon, ang guidance and protection, Panginoon, na yung ipagkaloob, Panginoon, O Lord God, sa aming pong paghiwa-hiwalay. Thank you, Jesus, Lord God, aming pong ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen. Praise God.